Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na buhay, isang Diyos na puno ng awa, pagmamahal sa sanlibutan, isang Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya, isang Diyos na patuloy na nagbubukas ng kanyang puso upang tayo magbalik loob sa Kanya. Marami pong salamat sa oras na ito, sa araw na ito, na ikaw ay naghahain ng online piging upang mapagnilayan namin ang mabuting balita. Ama sa langit, patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan, mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Linisin mo po ang aming puso upang ma-focus namin ang mensahe mo mula sa Monday Gospel. Ang iyong lingkod ay bigyan mo ng kababaang loob. Gamitin mo lamang bilang instrumento ang aking tinig ng iyong mensahe. Wisdom, Lord, ang hinihingi ko po sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng aming buhay, ng aming pinagmulan, ng aming patutunguhan. Nawa sa mga oras na ito, ay makita namin ng malinaw sa aming isipan ang misyon namin kung bakit mo kami nilikha. Panginoon, ang iyong mga salita nawa ay magsilbing kagalingan sa aming mga espiritual na karamdaman. Nawa ang aming pananampalataya ay umalab pag sa ganun, lagi naming makita ang iyong kapangyarihan. Lalo na sa panahon na kami nalulupaypay sa pagsubok, Panginoon. Maraming bagay, maraming katanungan kami gustong itanong sa iyo, Panginoon. Ngunit, limitado lamang ang aming isip. Kaya anuman ang pinagdaraanan namin sa oras na ito, let your will be done, my Lord. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos sa gawain ito, Panginoon. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal. Panginoon, paunawa mo sa amin na ang kagalingang spiritual ang higit namin kailangan upang aming kaluluwa ay panatag sa presensya mo, Panginoon. Lagi mo pong paalala sa amin ang kahalagahan at kapangyarihan ng mabuting balita. Ipagbigay ito sa amin ng lakas, lalo na sa paglaban sa mga tuksong magdadala sa amin sa kasalanan. Patuloy kang kumilos ng iyong banal na espiritu sa mga susunod pang minuto. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. A proclamation of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord.
They crossed the lake and came to the land of Gennesaret, where they tied up the boat. As they left the boat, people recognized Jesus at once. So they ran throughout the whole region, and whenever they heard he was, they brought to him the sick lying on their mats. And everywhere Jesus went, to villages, towns, or farms, people would take their sick to the marketplaces and beg him to let the sick at least touch the edge of his cloak. And all who touched it were made well. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. So welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ang layunin po ng gawain nito online ay may palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ang ating pong pagbasa ay nagmula kay San Marcos, chapter 6, verses 53 to 56. At marami pong salamat sa Panginoon. Ngayon po ay February 9, 2026. At ang Monday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain espiritual. Sapagkat sinabi ng Panginoong Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Amen. So, kung bibigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita, masasabi natin ang Panginoong Jesus talaga ang talagang nagpapagaling siya ng mga may sakit sa iba't ibang lugar, no? At talaga namang napabalita ang kanyang pangalan sa iba't ibang dako, no? At talagang hinahanap siya ng tao dahil talagang gumagawa siya ng himala at talagang nakapagpapagaling siya. At sabi nga doon sa last part ng mabuting balita sa araw na ito na ang sabi dito is at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Amen. Yung kahit mahipo man lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na sila. Kasi napakaraming tao Hindi naman lahat talaga yun maisa-isa ng Panginoong Jesus, no? Pero, yun nga, excuse me, yung sinasabi ng faith, na iniisip pa lang natin na mahawakan ko lang to, mapunasan ko lang to, makita ko lang to, di po ba? Gagaling na tayo. So tayo mga Katoliko, no, bigla na lang pumasok sa isip ko yung salitang rebulto. Kasi, alam naman natin as a Catholic, meron tayong mga images. Meron tayong image ni Mama Mary, ni Jesus Christ, ng mga santo, di po ba? Santo Niño, meron pa tayong mga rosary. So, meron tayong mga images o rebulto na tinitingnan, no? Sa mga sa bahay lang natin Di po ba? Meron tayong altar. So, talagang masasabi natin na bakit nga ba, no? Na dahil lang po, no? So, bakit nga ba tayo mga Katoliko may mga ganon sa ating tahanan, no? Nakakatulong ba yon? Ano ba sabi sa Bible doon? Kasi yung ibang sekta, ang ano sa atin is, bakit tayo may mga ganong rebulto, mga Diyos-Diyosan daw yun. Ito ang sinasamba natin. Which is hindi naman, di ba? Lalo na yung itong nakakatatapos lang na Nazareno, na talaga namang dinudumog ng maraming tao, Pilipino, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Na talagang, di ba, naghahagisan yata sila ng panyo doon o bimpo para lang maipahid doon sa Nazareno. Kasi naniniwala sila by faith na gagaling sila. So, hindi naman yung mismong panyo o bimpo na hinihagis doon sa Nazareno ang nakakapagpagaling. Halimbawa, napahid yung panyo doon o bimpo sa Nazareno.
Hindi naman yung mismong bimpo ang nakapagpagaling doon, kundi yung faith. Yung faith talaga eh. Kasi na marami namang beses na pinuntahan sa Bible na kamukha ng babaeng dinudugo ng for almost 12 years. Hindi ba? Anong sabi niya? Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, gagaling ako. So, di ba nahawakan lang ng babae na dinudugo for almost a long years, gumaling siya. Amen? May mga senaryo pa nga na hindi pa nakikita ng Panginoong Jesus yung nilalapit sa kanyang may sakit. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus doon sa naglapit doon sa may sakit, no? O inaalihan ng demonyo na ano sabi ng Panginoon ngayon, pinagaling ka na, pinagaling na yung anak mo, whatever, dahil sa yung pananampalataya. Tayo'y gumagaling dahil sa ating faith. Amen? Napakalakas, no? Kaya, yung mga sinasabi nilang rebulto sa atin, hindi yan masama. Kasi, tayo nilikha ng Diyos na may espiritu, katawang lupa at kaluluwa. Mga buhay pa naman tayo no? Hindi pa tayo espiritu, hindi pa tayo kaluluwa. So kapag nakikita natin yung mga images na yan, mga rebulto na yan, nakapagpapaalala sa atin yan ng mga kabutihang ginawa. Kamukha ng mga santo, di ba? Yung rebulto ni San Lorenzo Ruiz, pag nakita mo yan, maaalala mo yung kanyang ginawang sakripisyo. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya, kahit kamatayan ng kanyang buhay ang kanyang inialay. Pag nakikita mo si Mama Mary, kung meron kang altar, nandiyan si Mama Mary, at least naaalala natin na si Mama Mary, ang halos first disciple na ni Jesus Christ, na talaga namang diba, napaka-submissive talaga niya, no? Talagang ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang anak. O pag nakita natin yung images ni marami, mga alagad, di po ba sila Pedro, sila Mateo, hindi pa may mga ginawa silang talagang nakapagpatibay na kanilang faith. But it doesn't mean na kapag merong rebulto sa ating altar, yun na ang ating sinasamba. Hindi ha. Kasi sabi nga, ang Diyos ay dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Amen? Tayo ay nagpapaalala lang yan sa kanilang mga mabuting ginawa, pero pag wasa nagdasal tayo, pinikit natin ang mata natin, spirit to spirit na ang ating sinasamba, ang ating Diyos na buhay. Amen? So, huwag kayong maniniwala kasi yung iba kasi nakukuha ng ibang sekta dahil sa ganyang mga pagpapaliwanag na hindi kayo dapat sumasamba, ganyan. Para lang yan, no? And, of course, yung mga rosary. Diba? Marami din bumabati ko sa rosaryo. Diba? Samantalang tayo mga Katoliko, yung mga sala, dinadala pa natin yan sa pagbabiyahe natin. Isida nilalagay sa babo, sa bulsa, o habang bumabiyahe, nagro-rosary, diba? Yung mga bagay na ngayon, ano pa yung mga nababati ko sa atin, yung mga paulit-ulit na panalangin. Diba? Sabi, hindi gusto ng Diyos yung paulit-ulit na pananalangin. Kapatid kung tayo, diba, si Rosario, no? Kung 10 beses mong inulit yung Hail Mary, or kung ano man yung dasal na 3 beses yung Ama namin, whatever it is, no? Ibig sabihin, 10 beses mong sinasamba, 10 beses mong binibigyan ng papuri ang Panginoon. Amen. So, it just matter na yung faith natin. Ano ba pinaniniwalaan natin? Kasi doon tayo gagaling Kung minsan, ano ka nga, no? Umiinom ka ng gamot mo sa maintenance mo, sa high blood mo, pero hindi ka pa rin gumagaling. Bakit? Kasi, ang totoo palang karamdaman natin, nasa inside, nasa ating espiritu. Yung pala, kaya ka pala laging high blood kasi laging kang galit. Kasi may tinatago kang galit. Amen? So, yung spiritual, ano natin yung spiritual, usually yan ang may problema sa atin, yan ang nakakatakot na sakit. Mas masahol pa sa cancer, mas masahol pa sa diabetes, mas masahol pa sa stroke, sa high blood. Yung ating mga spiritual na karamdaman. Kaya, tinan mo ang Panginoong Jesus, no, dinudumog siya ng mga tao. Tayo din sa panahon natin ngayon. Kaya ba tayo lumalapit sa Diyos kapag talagang yung yung sakit natin yung talagang sobrang terminal na? Or dapat kasi kamukha ng mga tao nun, nilagang kahit saan magpunta ang Panginoong Jesus, sinusundan nila. Minsan nga, nauuna pa sila dun sa lugar kung saan pupunta ang Panginoong Jesus So tayo, kahit hindi natin nakita ang Panginoong Jesus, kasi nga, ang iniwan dito sa atin ay ang banal na espiritu,
Dapat nandun din lagi yung paghahanap natin sa presensya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, pakikinig ng salita ng Diyos araw-araw. Hindi po ba? Kasi faith yun eh. Naniniwala tayo na kapag tayo ay may problema, magdasal tayo, makipag-usap tayo sa Diyos, pananampalataya yun eh. At yun hindi dapat mawala sa atin. Parang nasa ganun, kahit nasabihin natin nasa banig ka ng karamdaman, pero ang lakas ng faith mo eh. Yun ang tinatawag na fighting spirit. Di po ba? Yung bang pagod na yung katawang lupa mo, pero lumalaban yung espiritu natin. Sapagkat, ang totoo naman talagang problema natin sa araw-araw, sa oras-oras, minuminuto, ay yung spiritual battle. Amen. Kaya kailangan ang faith natin talagang malaki. Nagsisimula sa maliit hanggang sa lumaki. Na hindi na kayang tibagin ng mga pagsubok, ng mga tukso. Amen. At saka, yung bang hindi mo mapapalipas yung bawat araw na hindi natin hinahanap ang presensya ng Diyos. Amen. Two-way naman yun eh. Kung tayo nagdadasal, nakikipag-usap tayo sa Diyos, tayo nagbabasa ng Bible, tayo nakikinig ng mabuting balita, siya naman yung nakikipag-usap sa atin. Kaya, yung mga ginagawa natin mga Katoliko na pinupunasan yung images, or nilalagyan ng mga bulaklak yung mga rebulto, hindi masama yung as long as yung faith natin ay nasa Diyos, hindi nandun sa rebulto. Kasi talaga namang kahoy lang yan eh, gawa ng kahoy, gawa ng baka, gawa ng plastic. Amen. Kaya lang, syempre nakakakita pa tayo eh. Tao pa tayo eh, no? Kumbaga, tingnan mo ang simbahan, di ba? Pag nadadaan tayo ng simbahan, di ba, dahil nakita natin yung structure ng simbahan, napapasign of the cross tayo. O kaya, pag halimbawa may problema ka, ngayon, nag-iisa ka sa kwarto mo, problemado ka na. Tapos nakita mo yung image ni Mama Mary, o yung image ng crucifix, di ba, bigla ka na lang mahihinto at maiisip na, nga pala, may Diyos. Excuse me. Na dapat nating sambahin. Kung talaga totally wala yung mga yan. Tapos napunta tayo sa trouble ng yung bang na-depress, anxiety, walang nakikitang palatandaan na ito ang Panginoon, ito ang tutulong sa'yo. Kaya yung ating talagang kagalingan, nagsisimula talaga yan sa pananampalataya natin. Kaya kamukha ng mga sinasabi ng mga tao na mahipo man lang namin yung dulo ng laylayan ng damit ni Kristo, gagaling na kami. Kasi yun ang gustong-gusto ng Panginoong Jesus. Yung malaking faith natin, na malapit tayo sa Kanya na nananalig tayo na, Lord, mapapagaling mo kami. Amen. Or, kung sakali naman, halimbawa may sakit, at ipinanalangin na sa Diyos at hindi gumaling, okay lang yun. Bakit? Nandun pa rin yung faith. Kasi, ang kasunod nun, hindi gumaling, maaring namatay yung nanay na pinalangin mo, ibig sabihin, will na ni Lord yun. Hindi ba? Yung bang tipong, nandun yung faith mo no matter what, kay bigay ni Lord, kay hindi yung hinihingi mo, hindi nagbabago yung faith mo. Parang si Job, hindi ba? Na-bless siya ng maraming bagay, pero dumating yung time na nawala yung mga blessings na yun. Pero yung faith niya, nandun pa rin, hindi nawala. Lagi pa rin niya hinahanap ang Panginoon. Lagi pa rin siya nagbibigay papuri sa Panginoon. So, ilan sa mga tao dito sa mundo na nasa pagsubok, pero yung faith niya, nandun pa rin, no? Kumbaga sa cellphone, 100% pa rin. O kung sabi nga natin, nobody's perfect. 99% pa rin. Nagka-problema, 99% pa rin. Kasi may mga tao na very blessed ng Panginoon, pero ako naman, ang faith, di ba, pababa pa ng pababa. Kung kailan umaasenso, siya ka naman pababa, yung percentage ng faith. Kaya dapat lagi tayong mabuhay, sabi nga live by faith, not by sight. Sa buhay natin ito, mabuhay tayo sa pananampalataya. Sabi nga, pag sa mundo ka nag-attach, sasabihin sa inyo ng mundo, to see is to believe. Pero pag tayo na-attach kay Lord, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, is believe before you see. Ganun po yun, no? So, napakahalaga na sa bawat ginagawa natin, nandun yung tiwala.
gustong-gusto talaga ni Lord yan. Yung kakabilib tong nilikha ko na to, no? Na dami na niyang problema pero hindi matibag yung kanyang pananampalataya. Amen. So kung nag-idolize tayo ng mga tao na pareho din nating makasalanan, ginagaya natin kung anong ginagawa nila. Di ba? Gusto ko sa social media, no? Yung mga vloggers, sikat artista, kung anong suot nila, ginagaya ng tao. Kung paano sila magsalita, ginagaya ng tao. Ina-idol, no? So, dapat magsigit pa ang ating maramdaman na pagtitiwala sa Panginoon. Kasi, ang Diyos naman talaga ang mapagkakatiwalaan natin. Amen. Sa mga panalangin natin, sobrang personal. Sa Kanya na tayo nakakapagsabi. Hindi natin masabi sa asawa, anak, sa Kanya. Kaya dapat bilib tayo. Kailangan naman talaga namang karapat-dapat nakabiliban ang Diyos eh. Nakakabilib talaga. God is so amazing. Kaya dapat lagi natin sinasabi na mahipo ko man lang, maalala ko man lang, magkaroon man lang ako ng ganitong image, okay na yun. Kasi nabubuhay tayo sa pananampalataya. Amen. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoong Jesus, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na by faith, ang aming pagtitiwala sa iyo upang anumang mga pagdududa, takot, hindi ito ma-entertain ang aming isipan. Bagkus, lagi namin isipin, mahawakan man lang namin, makita man lamang namin, nandun na ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Yung pagtitiwala namin na no matter what nangyari sa amin, hindi man namin makuha ang aming gusto, nandun pa rin ang faith namin at doon kami gagaling, Panginoon. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, marami pong salamat. Pakishare na lang po itong Monday Gospel sa yung timeline bilang pagsunod po sa misyon na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. At kung ipagkakaloob ni Lord ang February 10, 2026, Tuesday Gospel, muli sama-sama po tayong magnilay ng pagkaing espiritual. Muli, sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. To God be the glory.